Nagkasakit po yung apo ko ng Kawasaki disease. May apo na po kayo? Yung hospital bill po nila, inabot ng Kawasaki? 140,000. Ang ipinambayad po, yung credit card yung ate niya. Teka lang, iba ba yata Ayun, ito? kung nagbabayad po siya ng, ng utang, gumiit po yung binibigay niya dun sa kanyang asawa. Yung dating 10,000, naging 5,000. Tapos po, pero ang nagiging problema po, nagiging demanding po yung manugang ko. Gusto niya pong gawing 10,000 uli yung binibigay po nung aking anak. At kung hindi raw po may bibigay yung 10,000, hindi demanda raw po siya. Paano po yung ano na yun? Tatay, ganito po yan, no? Kapag mga tungkol sa spousal support, may anak po ba sila? May anak yung anak nyo tsaka yung manugang nyo? Opo. Ayan. Sa ano po, no, sa ating batas po sa Family Code, kapag ikaw po ay nag-asawa, required yung isa't isa na bigyan ng tinatawag na spousal support, yung bawat isa, no? Pangalawa, kapag meron silang anak, aside from the spousal support, required din na magbigay ng child support. Sino po ang mga dapat magbigay niyan? Doon sa spouse na hindi kayang suportahan yung kanyang sarili, ang magbibigay niyan ay yung mas kayang sumuporta. No? Kung sino yung mas malaki yung sinisweldo sa kanila. Kapag may mga pagkakamali, kunwari, nagkaroon ng infidelity, nagkaroon ng verbal abuse doon sa isang asawa, usually yung may mali doon sa kasal, yun yung sinasabi ng korte na magbigay ng spousal support. Ngayon, pwede rin namang voluntary. Kunwari, yung isang spouse ay umalis na sa isang bahay, kasama sa kanilang usapan na magbibigay siya buwan-buwan ng spousal support dun sa kanyang asawa. Spousal support pa lang po yung ating pinag-uusapan. Iba pa po yung child support. Ang child support naman ay para sa mga pangangailangan ng bata. Kailangan patunayan din doon na kung magkano yung kailangan at kung magkano yung pwedeng paghatian ng dalawang parents na yon. So usually rin dyan, ang nagbibigay ay yung magulang na umalis, nagkasala o nagboluntaryo na magbibigay ng child support. Yun yung usually kasi kung nasa kanya yung bata, kunwari nasa manugang nyo yung anak nila, siya ay hindi na kailangan magbigay ng child support dahil siya na mismo yung nag-aaruga dun sa bata for the daily needs of the child. So, ano po yung obligasyon ng inyong anak? Ang obligasyon po ng inyong anak ay magbigay ng spousal support at child support. Ang next question ay magkano? Dinedetermine yan ng first, yung pangangailangan ng humihingi ng suporta at pangalawa, dinedetermine din yan nung capacity nung magbibigay ng suporta. Ngayon, kung hindi po kaya ng sweldo ng inyong anak na magbigay ng 10,000 a month, no, na suporta sa either spousal or child support, then kailangan niyang sabihin doon sa asawa niya na for the meantime, hindi niya kaya kasi kunwari, ang sinisweldo niya lang ay 15,000. Tapos out of the 15,000, 10,000 binibigay niya na sa suporta. Hindi naman makatarungan din yon. Ayaw rin naman natin na mawalan ng panggastos yung inyong anak, di ba? So, tama na kapag binawasan yung suporta, ay magkakaroon ng issue dyan. At pwede nga magsampa ng kaso yung babae. Alam niyo po ba na may bago yung batas natin na RA 9262, yung abuse of women and their children. Ito, kapag ikaw ay hindi nagbigay ng suporta sa dapat mong bigyan ng suporta, ito ay tinatawag na abuso sa isang babae at doon sa anak. No, ito ay isang criminal na kaso. So medyo dati family court case lang to. Ngayon meron ng criminal na aspeto, no? Economic abuse ang tinatawag doon. So medyo pag-isipan din talaga nung inyong anak kung discretionary ba on his part, kung meron bang rason kung ba't binawasan niya or trip niya lang bawasan, 'di ba? Para lang either inisin yung manugang ninyo. So hindi ko alam yung sitwasyon po ninyo, pero ang sinasabi ko lang po sa inyo, kapag binawasan yung amount na yon, ay kailangan masuportahan ng inyong anak na hindi niya kaya, yung capacity to pay niya ay hindi commensurate doon sa kinakailangan nung kailangan niyang suportahan. So ngayon, whether or not umokay yung babae
doon sa explanation ng anak ninyo, depende na yun sa kanya. Hindi, wala na tayong control doon. So kung magsampa siya ng kaso, at least handa tayo at magpagsasabi natin sa korte na ay hindi na po namin kasi kaya, nawalan siya ng trabaho or lumiit ang kanyang sweldo, nagpalit siya ng trabaho. So at least may rason po. Ang masisiguro lang po natin, sabihin niyo sa anak niyo na siguruhin na hindi parang trip-trip niya lang nabawasan, no? Dahil obligasyon niya yun na magbigay ng suporta dun sa kanyang mag-ina. Okay po? Okay po.